GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magdamag ang ulan sa Metro Manila at mga karatig probinsya dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Goryo. Hanggang kailan kaya ang masamang panahong ito? Makibalita tayo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Tani. Yes, Maki, malaki ang tsansa na lalo pang lalakas ang Bagyong Goryo sa mga susunod na araw. At base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, ay posibleng lumakas pa nga at maging isang severe tropical storm ang Bagyong Goryo at baka umabot pa yan ng typhoon intensity. At kung hindi magbabago ang kilos nito at lalakas pa nga, ay tutuloy-tuloy itong kumilos patungo dyan sa may Taiwan at mananatili yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Linggo o kaya ay sa Lunes. At huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 615 kilometers dyan sa may silangan ng Tugigaraw, Cagayan. At taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot pa rin sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 105 kilometers per hour. Bagyang bumagal ang kilos ng bagyo sa 9 kilometers per hour at ang direksyon pahilaga, hilagang kanduran. At dahil sa mabagal na pagkilos nito at yung kanyang paglakas at inaasahan pa rin natin lalakas pa yan, patuloy nahahatak yan ng hanging habagat at yan ang magiging dahilan upang lalong maging maulan sa mga susunod na oras at araw. At base nga sa rainfall forecast ng Metro Weather, ito yung rainfall para ngayong gabi hanggang bukas. Makikita nyo yung kulay orange at pula na yan. Yan po yung mga matitinding pagulan na maranasan sa Central Luzon, dyan sa may Ilocos Region, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Pero habang umuulan sa Luzon, dito sa Visayas at sa Mindanao, lalong-lalo na yung central at eastern part ng Visayas at buong Mindanao, halos walang ulan na mararanasan ngayong hapon na ito hanggang bukas yan. Maki. Mang Tani, meron pa po bang ibang weather systems na binabantayan? Yes, Maki. May isang low pressure area sa katunayan na nandito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliban dito sa bagyo na Goryo na nandito sa may silangan. At itong low pressure area na ito, kung titingnan natin, yung wind forecast ay lalong hahatak ito ng hanging habagat. At itong low pressure area na ito, ayon sa ibang weather agency dyan sa Joint Typhoon Warning Center, posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras, pero nasa labas naman niya ng area of responsibility. So, yung Bagyong Goryo na kumikilos patungo ng Taiwan, itong low pressure area ang magtutulong upang lalong lumakas ang hanging habagat, kaya maaaring magtagal yung maulang panahon dito sa ating sa Luzon at sa Metro Manila sa mga susunod na araw at posible pa hanggang weekend. Kaya dapat po maging I am ready sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na yung landslide. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.